Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi sa lahat ng mga kapuntos. Brother Angel, Brother Good evening sa iyo, bro. Sister Ignas, sa lahat-lahat sa nakikinig ngayon. Bro, man ang December, yan palaging tinutulig sa ibang sikta ang December 25 na hindi raw makita sa Bible. Ang ano ko lang, bro, di ba si San Juan matanda man ni Panginoong Jesucristo ng 6 na buwan? Yeah. Kung ganon, tama yung December 25 dahil June 24 man si San Juan eh. Yeah. Wala silang banat kay kay John the Baptist. Pero kay Kristo basa ng banat. Kung mali kay Kristo banat kay John the Baptist. Kaso matibay ang ebidensya na si John the Baptist was born in June 24. Oo nga. Tapos matanda si John the Baptist ng 6 na buwan eh. Oo. So kung magbilang tayo ng 6 na buwan, so papatak ito sa December 24. Pero gabi naman na isilang si Panginoong Jesucristo, so 25 na ang ano dyan, ma-connect pa rin, bro. Oo, gano'n nga. Kaya mali sila sa ilang pag, hindi nga makita sa Biblia na litra por litra, pero ma-connect natin doon. Kaya yun lang ang bro, sana yung ibang sikta hindi naman lang. At saka kung sabihin nila, bro, na mali yung December 25, dapat alam nila ang tama. At dapat hindi rin nila yung tama yun ang kanilang i-celebrate na proven by the laws, no? Ang problema ngayon, wala namang may pakita, wala namang celebration. Buti pa yung birthday ng kanilang founder sineselebrate, pero yung birthday ni Kristo hindi. Kahit na lang hanapan nila ng petsa kung saan sila ditong petsa tayo magse-celebrate as commemoration sa kanyang pagkasilang, wala rin eh. Kaya nga wala silang pakialam sa birthday sa itong Panginoong Jesucristo, pero sa founder nila, yun, celebration talaga, tindi. Tapos, makiklaim na sila ang tatag sa Panginoong Jesucristo. Ano ba yun? O kunwari tatag, wala may pakitang na-exist sila nung year 300. Wala nga dapat, mabuti pa sa kanila, na lang sa tatag ng Panginoong Jesucristo dahil nandito naman ang kaluwasan na mailigtas tayo Wala tayong magagawa, yun lang tanggapin yan. Ako, naranasan ko rin yan dati, ayoko tanggapin. Kaso, lagi kong iniisip-isip kung saan bagay ako naipit. Akalain mo, hindi ko magawang itanong sa mga Katoliko kung hindi si Kristo ang founder ng SDA na kinahaniban ko, sino? Hindi ko magawang itanong yan dati. Kaya nga dahil kahit sa
talaga namang ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng ating pananampalataya dahil maikonik sa mga apostoles kang San Pedro. Sila, hindi naman sila makakonek ng San Pedro eh. Oh, yun. Kanang binigyan ni Jesus ng ng magisterial authority. Oh. Okay na ba yun, bro? Yan lang, bro. Si Adan, si Eva, may ano ba yun nga libingan nila, maano ba natin kung saan sila nilibing dahil pagkamatay nila siyempre inilibing ba sila ng maayos o mayroon ba tayong maano sa history? Nako, yan ang tanong na hindi ko alam kung paano sagutin. Baka may alam yung mga kasama natin sa team. Oy, mga ka-teammate, mga kapuntos, may sagot kayo dyan, Brother Angel, Brother John Ria, Brother Eljan, Brother Winder, Brother Romel? Ang sagot natin dyan, kapatid, nung panahon ni Noe, binaha ang buong mundo. Kaya nga nagumpisa muli ang bagong yugto ng buhay ng tao as after na sa henerasyon ni Noe. So before Noe, after Noe, yung mga bakas ng kasamaan ng unang panahon at yung bakas ng creation ni God na deform na yon dahil nga binaha, di ba? Basahin natin sa 9:1 ng Henesis, no? Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ang inyong daigdig. Matakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon at lahat ng magkumagapang sa lupa at mga isda, at lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Saan nga ba yung maraming anak? Sa 8 ba yun o sa 7? Wait lang hinahanap ko pa yung talata na ito ang aking lahat ng mga bagay na buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon pati sa maamot. Pamamagitan ng baha ay sa 11 natin umpisan. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo, kailan may hindi ko nalilipunin. Sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay, wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo sa lahat ng hayop. Nahanap ko yung talata na yung matumbok natin agad yung tanong. Saan ba? Nakalimutan ko yung talata, na sa 8 yata yun, sa 8, no? Tingnan sa 8 sa 8, chapter 8. Tingnan ko lang sa chapter 8. Siguro sa 8, mga 20 na siguro. Para kay Yahweh kumuha siya ng isa bawat malinis na hayop at ibon na sinunog bilang handog. Maamoy ni Yahweh hanggang narilito yung daigdig. Nakalimutan ko yung talata sa Genesis na yun yung buong mundo nilipol ng baha. So hindi mo na talaga matitrace, kapatid, yung pinaglibingan nila Adan at Eva dahil dumaan nga sa baha ang buong mundo, no? Bro John. Okay, bro Angel. Yes, mayroon tayong information dito, no? Sabi rito, where is Adam and Eve bodies, no, or buried. So sabi rito, the cave of Macpela in the West Bank city of Hebron is the burial place of the patriarchs Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Leah, according to Jewish mystical traditions. It also the entrance to the Garden of Eden, where Adam and Eve are buried. So, meron pa rito, where are Adam's and Eve bodies? According to the traditional Jewish beliefs, Adam and Eve are buried in the cave of Macpela in Hebron.
Ngayon, sinesearch pa natin para mayroon tayong ano, no? So may sabi rito, where the Adam buried according to the Bible. Genesis 3:24, and residing at Mount Moriah where he eventually dies. So curiously, Adam builds himself a mausoleum towards Mount Moriah and is buried there in a cave, which is the cave of Macpela. Okay, so yung Macpela po, no? Yung Macpela is nasa West Bank City of Hebron. Nasaan ba yung West Bank City of Hebron? Chinyek ko sa internet, nasa bandang Palestina po. No, according to the church tradition. Bandang Palestinian yung ano niya, chinyek ko yung location ng West Bank of Hebron. West Bank City of Hebron. So yun po yung information ng sa church history, kapatid, no? Salamat bro. Dahil naisipan ko yung tanong dahil naalala ko wala sa Bible. Kaya naisipan ko. Salamat. Maano mo yan sa Jewish tradition kasi mga Hudyo yung una ng mga tradition nila sa church history. So yun po yung ano niya, bandang Palestinian, tiningnan ko yung West Bank City of Hebron Yung Macpela na kung saan sila yung they believe, no, Jewish tradition. Bandang Palestinian po. Ayan, ginagera yung Palestinian. Banda ron daw po, kapatid. Sige bro. Salamat. God bless to all. God bless sa inyong lahat. Isa kay Sister sino ba yan? Si hindi nawala. Wait lang ha. So, yung kay Sapphire, yung kay Cherry Quinones, ito. Good eve bro, ask ko lang kay Sister Cherry Quinones. Good eve bro, ask ko lang gaano kahalaga ang mga imahe or mga altar sa ating mga bahay. Bible verse ba susuporta dito bro? Thanks. Well, sister, no, ang aral ng simbahan hindi tayo nadidepende sa mababasa, kung hindi kung ano yung turo ng simbahan. Pero siyempre may mga biblical verse na susuporta siyempre dyan, halimbawa itong sa Isaiah 19:19 na kailangan may altar talaga ng Panginoon, no? Dito sa Isaiah 19:19 sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang ito Genesis pala yan. Ito, sa araw na iyon itatayo ang isang altar na para sa Panginoon, no, sa lupain ng Ehipto, at itatayo ang isang alaalang bato sa hangganan nito. So meron talagang altar para sa Panginoon, no? So kung ang tanong mo naman, kinakailangan ba yan sa ating mga bahay? So walang direkta na mababasa sa Bible na kailangang ilagay mo sa bahay, no, ang altar ng Panginoon. Pero what the church teaches, so yun ang sundin natin, kapatid, no? Hindi na natin dapat hanapin pa kung may mababasa ba sa Biblia o hindi, no? Kasi without words coming from the Bible, kapatid, basta itinuro ng simbahan, obliged tayong maniwala doon, no? So wag tayong sa Biblia maghahanap. Pero altar ng Panginoon, meron talagang altar ng Panginoon. At hindi na necessary na basahin pa natin na kinakailangan din may altar tayo sa bahay. So hindi na necessary yon. Kasi ang iba ng katuruan ng simbahan ay bunga ng tradisyon natin. May mga tradisyon na hindi na naisulat sa Biblia, kapatid. Ayun lang ang ating kadagdag, Bro Jando. Okay. Yan, no? So, hello? Hello. Yan. Okay, so continue na po tayo ngayon. Brother Instituto, okay na ba yun? Okay na, bro. Okay na, salamat. God bless you. Bro Jando? What? Yung revolto rin, meron din why we should have altars o yung mga revolto rin, no?
Sabi rito, the family, yung altar is important. Nagsisimbolize yun, sabi rito. Symbolizes your and your family's commitment to God and His Holy Church. In other words, kaya tayo may mga rebulto, mga ano, so nagsisimbolize daw sa atin na tayo mga Katoliko, no? At dinadala natin yung belief and church tradition sa ating bahay. So yung pong isa sa pwede natin idagdag sa sagot kanina, kapatid. So sabi rito, Thessalonians 5:17, it's also a symbol of the fact that we are not alone in this world. So yung sa labas sa simbahan natin, dinadala natin yung mismong kung ano yung nakikita natin sa yung templong baton, templong dalanginan at tinatawag nating simbahan, dinadala natin sa bahay, nagsisimbolize na may commitment tayo sa Diyos at sa kanyang simbahan na Holy Catholic Church, at nagsisimbolize daw na hindi tayo nag-iisa, kaya dinadala natin yung tradition ng church sa bahay natin. Yung po ang dagdag natin, kapatid. Salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. Brother Restituto, okay na ba yun? Okay na, bro. Okay. Okay. Salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Restituto. Mapagpalang gabi sa lahat. Lahat na sumubaybay sa Yes. Go ahead, bro. What's your question? Bro, napublish ko og kuan katong niyari si Father Darwin sa Dumaguete ba? Nakita mo? Wala ko kapapicture. Bro, nakita ka personal. Kita. Yeah, hi. Okay, na. What is your tanong? Kuan bro, ning nag-publish ko og kuan ba ning katong 1 liter nga tubig sa kuan yung nipalit ko og sudlanan bro katong lagi holy water nga tatak ba. Kailangan pa ba to sa i-publish kaya akong i-transfer ba? Bumili ka ng? Bumili ako ng ga-publish ko atong si Father Darwin Riba sa Dumaguete o 1 liter nga tubig ba gisulod sa kuan niya. Pero nipait ko sa tindahan o kuan katong tulanan sa holy water gud bro ba katong naitatak nga holy water. Okay. Then kaya ako i-transfer dito nga kailangan pa ba na publisan? Okay na ta, transfer mo lang. So katong akong gipalit nga kuan dili na kailangan to publisan. Adi na dili na to siya kaan. Hindi na. Blessed na yung water yun na yun. Nagtanong kasi ako sa kuan ba yung magbantay ta anang akong gipalitan kailangan pa ba na ako publish ni ma'am na kailangan sir publish. Ay. Sa amin dito hindi namin yung ginagawa nagtransfer lang kami dito halimbawa may dumating pagpunta niya rito sa sa office is walang open yung store and then walang pare mabibless nakita namin kakailangan niyang holy water, kukuha lang kami ng ng empty bottle doon sa likuran ng bahay and then lagyan namin ng holy water, bigyan namin sa kanya, tapos lagyan namin ng ng white na tape, tapos sulatan ng pentel pen na holy water para hindi niya mapagkamalan na tubig na inumin. Mainom naman yung holy water pero at least meron siyang malalaman mo ba na yun ay holy water.